meron tayong isang issue na nabitin eh. Yung binabanggit natin. Kasi marami ang tumalakay sa atin. Pero, isa lang yung nabanggit natin, ano? Yung sulat ng Korte Suprema sa Kongreso natin. Pero isa lang ang nabanggit natin eh. Ano ha? Pero dito kasi ngayon, Sen at Nelson, doon sa puntong yung judicial overreach. Kasi ito ay nauna ko narinig kay dating, sabi ko nga, dating senadora, dating DOJ secretary, at ngayon po ay miyembro ng Kamara de Representante, Laila de Lima, na mukhang nagmamalabis na raw po ang kataas-taasang hukuman, Sen eh. At pagkatapos, lumabas din po ito sa isang column, sa isang column ng isang nagpapanggap na nagagaling-galingang kolumnista, Sen eh. Baka naman hindi totoo yan. Hindi, kilala nyo ito. Ito yung dati nakunan ng yung mga bumibili ng peking DVD. Peke? Baka hindi peke. Totoong DVD, pirated. Ayun, tama. Pirated DVD. Kasi kung peke DVD, walang laman yan. Yun ay pirated DVD. Ayun. At ito dati, nahulihan pa ito ng Iwanan muna natin yung nag-pirate ng DVD. Yung may sinasabi ka, judicial. Judicial overreach daw po. Sino nagsabi nun? Si dating senadora, dating DOJ secretary, doon po unang narinig sa kanya. Kaya ko naman binabanggit itong column na ito, Sen, mukhang ito rin ang kino-quote. Ganyan din sinasabi. Ganyan din po ang sinasabi niya. Puntahan muna natin yung nagsabi na dating senadora. Opo, dating DOJ secretary. DOJ secretary, dating chairman ng Human Rights. Ay, tama po pala, oo. At ngayon ay na-elect yata sa party list na congresswoman. Yes po. Alam mo, dapat magpasalamat siya sa Korte Suprema dyan at medyo mabait ngayon, Korte Suprema. Ganun ba? Oo. Para pagsabihan. Ito mga kababayan, siguro nakalimutan din ni Senador Dante Marcolita na banggitin ito. Na dating nakakulong at dating tumatanggap ng pira mga kababayan mula sa mga drug lord. At dating protector ng mga drug lord mga kababayan. Itong si Senador o dating senador ngayon ay Congresswoman Laila de Lima. O baka nakalimutan ng ating mga kababayan. Kaya nga galit na galit ito sa mga Duterte mga kababayan dahil noong senador ito ay nakulong ito. Dahil nga may matibay na mga basihan, matibay na ebidensya, yung mga drug lord ay umamin na nag-aabot sila ng pera. Milyon-milyon mga kababayan kay dating senador Laila de Lima. Tapos ngayon, panahon ni Pangulong Marcos, administrasyon ngayon ni Pangulong Marcos, nakalaya mga kababayan. Saan ka ba nakakita ng mga convicted na mga drug lord? Ay sila na ngayon. Yung mga namumuno mga kababayan, grabe, lakas ng mga sasakyan. Sila na ngayon yung mga namumuno sa ating pamahalaan. May drug lord na naging mayor ng Albuera Leyte na si Kerwin Espinosa. Si Jed Mabilog ng Iloilo mga kababayan. Itong si Laila de Lima na talagang napatunayan, nakulong ito mga kababayan, pero ngayon nakalaya dahil nga ang administrasyon ngayon ay mga bangag. Kaya malaya yung mga bangag. Panahon itong administrasyon ito, panahon ng mga bangag. Nakalimutan siguro ni Senador Rodante Marcolita na banggitin din yun mga kababayan. Ito patuloy natin. Yan mo ng judicial overreach, ang kataas-taasang hukuman. Para kang starry ride yan. Ganun ba dating doon? Bakit mo pagsasabihan yun? Hindi ba niya alam na mayroong nag-file ng petition sa Korte Suprema? 2 petitions na kinonsolidate. Okay. Alam nga namang hindi bigyan ng atensyon naman ng ating kataas-taasang hukuman, mga petition yun Opo. Di ba? Pala, pagkatapos nagkukomplain yung gumamit ng pirated. Yan, yung pirated na DVD. Kasi sabi niya sa kanyang artikulo, Sen. Ano sabi? Noong humingi daw po ang Korte Suprema sa Kamara ng paliwanag tungkol sa proseso ng impeachment, laban daw po sa pangalawang Pangulo, ay para anyang pumapabor ang Korte Suprema sa Senado kumpara daw po
sa Kamara de Representante. Yun ang kanyang hinuha. Paano pumapabor? Yung notice na yun, directed sa kanilang dalawa. Yun na nga po, oo. Ang sabi ng Korte Suprema, sinabi niya to House of Representatives and the Senate, di ba? Dalawang kapulungan ng Kongreso ang kanyang binigyan ng order. Opo. Requiring both of them to submit the following under oath. Paano pinoproteksyonan ng Senado? Para daw po, ituloy ko para daw kasi sinasabi ng Korte na hindi marunong magbasa mga halal na opisyal natin, para sinasabing para mga robot lang sila, walang isip o Hindi, doon muna tayo sa dinidepensahan. Kasi bigla na lang silang magsasalita, marunong silang magsulat, pero hindi nila iniintindi kung anong galing sinusulat. Yun na nga po. Paano dinipensa ng Senado? Sa tingin ko, dahil ang Senado wala nang kailangan gawin, dahil na sumagot sila, tama sila, sabi ko nga sa inyo. Sabi ng Senado, kagalang-galang na kataas-tasang hukuman, sorry po, kami po ay hindi na makakapagbigay ng inihingi ninyo sapagkat wala po kaming kinalaman sa lahat ng mga inihingi nyo, sapagkat yan lahat ay galing po sa House of Representatives. Ang totoo po niyan, sabi niya, nung isuli po namin yung articles of impeachment, yan din po ang inihingi namin sa kanila. Kaya kami po, wala pong kinalaman diyan sa mga, katulad po niyang hinihingi, ano po yung estado ng unang impeachment. Hindi naman po sa amin ibinigay, yan ay sa kanila po eh. Paano po namin may sasubmit yan? Kung yan po ay nabasa nila, ay hindi naman po kami ang magbabasa. Membro po na pumirma dyan, na 215 sila po magbabasa, hindi po kami. Sabi ng Senado. Yung pong inihingi po ninyo na kung lahat ng pumirma na yan ay binigyan ng ebidensya at nabasa nila, na-appreciate, hindi rin po kami yun eh. Sila din po yun. Yun lang ibig sabihin ng Senado. Kaya akala mo kinakampihan, sabi niya, hindi po. Ang Senado ay walang kakayahang magbigay niyan sapagkat wala sila niyan. Lahat ng inihingi nandun sa House of Representatives. Puntahan natin yung sinabi niya uli. Ano sabi niya? Walang kakayahan. Para daw lumalabas na yung Kongreso ay walang kakayahang, hindi nakakaintindi ng kanilang binabasa at para daw robot at para daw po na-hypnotize na basta na lamang pumirma doon sa complaint. So ang ibig niya sabihin yun parang binibigyan ng parang pinatatapang lahat yan 215. Tama ito eh. Bakit kinakailangan kaming, ba't kailangan pa tayong kuhanan ng kung ano-ano kung binasa natin o hindi? Bakit? Tayo ba just? Halimbawa, ganun di ba? We're just tayo. Hindi ba nila dapat sabihin naman na kaya naman nating basahin? Yung pa ba naman kailangan nilang usisain sa ating kung tayong isa-isa nating binasa ito? So parang inaapuyohan ngayon ng 215, di ba? Yun daw po yung judicial overreach. Ba't pinapakialaman nyo pa yung kataninuhan ng mga paano? Ito sasabihin ko sa inyo. Bakit hindi ganun ang gagawin ng Korte Suprema? Kapag ka binasa mo yung impeachment complaint na pinirmahan noong 215, pangkaraniwan kasi sa last na pahina doon, kailangan sabihin mo, kami pong nagsipirma ng lahat ng ito, kami po'y 215 lahat. Bago po namin pinirmahan ito, binasa po namin. Pangkaraniwan kasi sinasabi mo yun eh. Tingnan mo yung kanilang impeachment complaint kung merong sinasabi na isa man sa kanila ay binasa. Ang nakalagay doon, pinirmahan po namin. Yun lang. Pero hindi nila sinabing binasa po namin. Mahalaga yun eh. Ngayon, ang Korte Suprema, nakita niya, teka muna, nakalagay nga rito, pinirmahan nila. Pero wala man lang isang nagsabi na binasa nila. Naintindihan. Kaya nila tinatanong ngayon. Kasi kung nakalagay doon, binasa po namin at pinirmahan namin. Hindi na sila tatanungin ng Korte Suprema. Kasi nakasulat eh. Bakit sa mga gumagawa ka ng affidavit, di ba? Hindi ba? Nabasa ko po ito. At naintindihan ko po. Tingnan mo. Hindi nila sinabing nabasa nila. Pagkatapos sasabihin niya, judicial overreach. Sila mismo hindi nila tinignan na sarili ng complaint eh. 215. Magagaling lahat yan siguro dyan. 215 members of the House of Representatives.
meron silang labing isang prosecutors. Opo. Puro abogado yan. Magagaling lahat yan dyan. Talagang mga ano yan eh. Mga, anong tawag doon? Di Kampanilyang abogado. Hindi lang kampanilya. Kampana yan. Kampana. Ang lalaki. Talagang magagaling yan. Opo. Meron pa silang legal department na napakaraming mga abogado niyan. Palagay ko, hindi lamang siguro sa kabuuan ng House of Representatives siguro nakakalat sa maraming departamento ng opisina. Baka hindi lang 50 ang abogado riyan. Totoo po. Ibig sabihin, wala man lang nakakita na dapat sinabi po ninyo na nabasa po namin. Nakita sigurado niya ng Korte Suprema. Ngayon sinasabi, ipaano po namin kung nabasa po ninyong isa-isa. Kasi palagay ko nakita na eh. Ngayon sasabihin mo, judicial overreach. Nabasa yan nung nung sinasabi mo kaninang dakilang babae. Ay, tsak po yun. Na nakaupo sa maraming tubig. Pero ang sagot dyan ni Princess, ang sagot? gaya ng nakalagay dyan. Bakit? Parang ganito ano ko lang, i-record ko lang. Mo lang. Parang, bakit nyo pa kami pakikialaman dyan? Ay hindi naman yan sinasabi sa konstitusyon kung paano dapat na permahan yan, o kailangan bang basahin yan, kailangan bang maintindihan. Wala naman daw sa konstitusyon yun, Sen. Yan ang sagot niya. Kinakampihan mo ba yan? Hindi. Dinramatize ko lang. Yun daw ang sagot. Bakit kailangan mong hanapin sa konstitusyon? Yung Constitution ba, lahat ng gagawin nyo, kinakailangan i-detalye niya? Yun ang babalikan mo sila eh. Bakit? Kayo ba walang sariling isip, kailangan hanapan nyo lahat? Ang Constitution ba, halimbawa, magluto kayo ng sinigang. Bago kasi magbasa. Sasabihin ba dyan pati lahat ng Ricardo, lahat ang sahog na ilalagay mo, kinakailangan ba sabihin pa ng nasaligang batas? Hindi ka ba marunong magluto ng sinigang? Pag sinabi niya magluto ka ng sinigang, alam mo na ang gagawin mo. Tama. Anong gagamitin mo? Kawali? Hindi. Kaldero. May inherent ka dapat. Di ba? Anong klaseng pangangatwiran yan? Itinatago kasi nila eh. Kaya nila sinasabing judicial overreach. May makikita ka na dyan eh. Ang dami ng mali dyan. Bakit hindi mo na lang sabihin ang totoo? Nabasa po namin. Okay. Under oath ito pinirmahan po namin, nabasa po namin, binigyan po kami lahat ng kopya at lahat po ng kopya ng mga ebidensya, binasa po namin lahat. Pirma. Pagkatapos lilitaw, hindi totoo lahat yan. Contempt kayo lahat. Perjury lahat yan. Pumirma na hindi naintindihan. Kaya nga. Kasi hindi nila binasa. Walang nakalagay doon sa kanilang complaint na binasa nila. Ang punto daw, sabi naman ni Associate Justice Carpio, bakit pa kinu-question pa ng Korte Suprema yan? Hindi pa ba sapat yung pagkakapirma nila? Pinatutuhanan nila totoo yung paratang batay sa kanilang kaalaman at dokumento. Nasaan yun? Nasaan yung pinatututuhanan base sa kanilang personal na kaalaman? Nasaan? Yun ang itanong mo. Yan ang itanong mo dyan sa retiradong maestrado ng Korte Suprema. Saan bahagi ng impeachment complaint nakasulat na bago nilang pinirmahan, ina-attest nila na meron silang personal na kaalaman? Nakalagay ba dyan? Wala. Meron na akong kopya, kaya wag na tayong magbulahan. Meron po akong kopya. Kaya kahit ano pong gawin ninyo, yung kopyang ibinigay na po sa akin ng Senado, nasa akin po. Original po yun ang pinagkunan lahat. Kaya ako po, alam ko ang sinasabi ko. Tama nga yung sinabi siguro talaga ni Atty. Makalintal na tapos na yung boxing. Itong impeachment na ito ay hindi talaga ito usad. Hindi talaga ito pwedeng tumawid. At alam na rin ni Senador Dante Marcolita kasi nga, andyan na sa kanya yung original na kopya. Pinag-aralan niya na. At yung mga sinasabi din, ni anak ni anak ni Abante, na kailangan pa bang basahin? Na wala naman sa konstitusyon. Na kailangan na basahin pa yung mga ganito, ganon. Yung nilalaman ng article of impeachment. Talaga hindi na binabasa nila yan, mga kababayan. Nakakapagod naman na siguro napapagod silang magbasa. Mas mabilis pag pirma na lang, tapos pagkatapos ng pirma abot ng 150 million, di ang sarap ng buhay nila.
Ang gaan mga kababayan, ang gaan kumita ng pera. Pirma lang, 150 million kaagad. Kaya, sino bang magsipag pa? Nabasahin yan? Hindi na nila babasahin yan. Pare-parehas lang naman natatanggapin nila mga kababayan. Basahin mo o hindi yan, 150 million pa rin. Ang mahalaga doon, pumirma ka. O kaya nga, ibinunyag din ni Congressman Busita. Siya hindi pumirma. O tinanggalan siya ng pondo. Wala na siyang pondo mga kababayan. Pati nga itong si Congressman Toby Chanco, ganun din yung sinabi. Talagang ginigipit yung mga congressman na ayaw pumirma sa article of impeachment mga kababayan. Booking kayo, bistado kayo ni Senador Rodante Marcolita. Wala kayong lusot dahil hawak ni Senador Rodante Marcolita yung original na kopya nandyan sa kanya, binigay na ng Senado, kaya pinag-aralan niya na. Yun ang dito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout tayo kay Ma'am Berje Verhalidios ng Pulilan, Bulacan, sa kanya mga po, si Kuko, si Dion at saka si Yuri. Shoutout na rin kay John Remolyo. Shoutout na rin kay Can Pinoy, Alano Baltasar, shoutout. Si WhatsApp, excuse me, kay Hilin Kuligado. Shoutout kay Ma'am Joyce ng Japan. Cheryl si Bandal, shoutout Idol ha. Ricardo Caverti, shoutout. Kay Batnam, kay Ma'am Imelda Pasqua, kay Mr. Kwan TV. Kamag-anak yata ni POC Claire Castro si Abi. Magkano lang sila? Para sila ng utak. Mr. Kwan TV. Maraming salamat. Richard Batin, shoutout. Kay Ronald Pagyo, shoutout. Shoutout na rin kay Ma'am Michelle Bolima. Shoutout na rin kay Alexander Juliano. Shoutout kay Ju Sir Falin. Shoutout kay Olivic. Shoutout na rin kay Nits Pua. Nits Pau. Shoutout na rin, Pua. Shoutout na rin kay Ninita Katapang. Shoutout na rin kay Bren Nodado at kay Isayas Garcia. Yun ang dito lang muna. At once again, this is Saron TV mo. Ingat lahat. God save the Philippines.